Bili nga pong drawing materials. Yung set na po sana para mura. Ah! Eto, isang buong set, 3,150 pesos. Ganda! Kaso ang mahal. Pwede pong patanggal nung isang pen. Di po kasi kasya sa budget ko. Nagtitipid ako. Sige. Bale, 2,700 na lang. Mahal pa rin. Pwede pong patanggal pa nung isang pen. Sige. Bale, 2,300 pesos na lang. Mahal pa rin eh. Patanggal po ng pencil. Sige. 2,000 na lang. Mahal pa rin. Patanggal po ng mga brush at eraser. O ayan, 200 na lang. Mahal pa rin. Magkano ba kasi pera mo? 20. 500 piyansa mo. Mahal naman. As a college student noon, hirap ako sa pera. Sabi nila, money is the root of all evil. Ay nako, di ako naniniwala dyan. Bigyan niyo ako ng maraming pera at gagamitin ko yan sa mabuti. Kuya Vince, inaapi po kami kasi mahirap lang kami. Tulong! Say no more! Bibigyan kitang planeta. Doon kayo mamuhay para walang umapi sa inyo. Sa wakas, tay! Oo nga, anak. Di na tayo maaapi dito. Mga dukha! Basta, I need money! Back to the story. Nung mawala tatay ko, ang breadwinner sa pamilya namin, nagsimula na rin kaming maghirap sa pera. Kaya naman hanggat makakatipid sa mga gastusin ay magtitipid talaga ako. Alam naman natin sa college, magastos, lalo sa course ko noon na architecture. Talagang maglalabas ka ng maraming pera dyan. Lalo sa mga drawing materials, libro, pamasahe papunta sa malalayong lugar for site visit, thesis, laptop, photocopy ng kung ano-ano. Hoy! Magbayad kayo ng pina-photocopy nyo! At marami pa. Kulang na lang tumain ako ng pera nun para lang makasurvive. Ilabas mo pa! More passion, more passion, more energy, more energy. So, nandito ako ngayon sa inyong harapan para sumayaw. Tararananan cha! Tararananan cha! The joke. To share ang ilan sa mga pagtitipid na ginagawa ko para makapag-ipon ng kaunti at malampasan ang santabak na gastusin ng college. Unahin natin sa pagkain. Napakarami kong paraan nun para makatipid ng pera pagdating sa mga kakainin. 130 ang baon ko, which is yung 100 ay napupunta lang puro sa pamasahe. So that leaves me with 30 pesos para sa panggastos. Maliit no? Wala eh, naghihirap kami nun. And for sure, marami pa dyan ang may mas maliit pang baon kaysa sa akin. Kaya kung sino man kayo, laban lang. So para makapag-ipon mula sa kakapiranggot na perang natitira sa akin, una ko talagang ginagawa ay nagbabaon ako ng lunch at tubig. Matik, alam na ng lahat. Ni piso kasi wala kang ilalabas na pera dyan. Pero na lang kung may buraot kang kaklase na manghihingi. Penge! Sarap! Penge ulit ha! Nyari, nasan ako? Nasa langit ka. Dapat sa impyerno kang buraot ka eh. Pero kung halimbawa, wala nang oras maghanda ng baon sa umagang nanay ko, from 1:30, ginagawa niyang 150 yung binibigay niya para makadagdag daw pang lunch. So may 20 increase. Ito baon mo, 130. Tapos, ito 20. Yay! Dagdag baon. Hindi, bumili ka toyo doon para makapagluto ako ng pambaon mo. Ang madalas na binibili ko pag ganun is ang sikat na lifesaver ng mga college student. Ang siomai rice. Shing! Isipin mo sa 25 pesos, busog ka na. May 25 pesos pang matitira sa akin. Mura na? Madumi pa. The joke. Malinis yung pinagbibilan namin. Malinis yung pinagbibilan namin. Hindi ka rin mahirapan maghanap ng mga pagbibilhan kasi parang kahit saan na atang sulok ng Pilipinas, meron yan. Pabili! Apat na pirasong siomai na mas marami pa yung balot kaysa sa mismong laman, served with a lot of fried garlic na nasunog ng sobra, pampitong init na kanin, at toyo mansing kinulang sa asim. Delicioso. But just in case na naubusan na ng siomai rice sa pinagbibilhan namin, ang iba pang choice ko noon ay ang tindahan sa loob ng university namin. Ang Tayuman. Pero wala to sa Tayuman mismo ah. Alam mo bakit siya tinawag na Tayuman? From its root word, alam mo na yun? Man? Hindi. Lion. Saan galing yun? Rawr. Huh? Tinawag siyang Tayuman kasi tayo-man. Tayuman. Gets nyo? Okay, basically tayuman ang tawag kasi nakatayo lang kayo kakain doon. May mga stalls sila, then tables na walang mga upuan. Para pagkatapos mo kumain, tapon ng pinagkainan, then alis na. Wala masyadong tumatambay, konti mga tao. Pero syempre di kami kumakain doon. Nagte-take out lang kami. Anyway, lahat ng tindang pagkain doon is sobrang mura. Mapapamura ka sa mura. 30 pesos lang kasi lahat.
Hayop! Ang mura! Minumura mo ako? Sulit na sulit pa yung dami ng serving. Mula sa hotdog and egg with rice, longganisa and egg with rice, tocino and egg with rice, egg and egg with rice, batman and egg with rice. As in lahat sa menu, 30 lang. At may mga itlog. Di ko rin alam ano obsession nila sa itlog. Kung bakit lahat sa menu nila may kasamang itlog. Basta ang importante, mura at affordable ang mga tinda doon. Pabili nga po hotdog and egg with rice. Ano yung pagkakaluto sa itlog? Malasado o well done? Ay, sosyalin. May pa-well done. Sige po, yung sa akin ay medium rare. Ngayon, kung medyo gusto ko naman mag-iba ng kinakain, marami rin namang iba't ibang karinderya sa likod ng university namin. Iba-iba yan. Mula sa masasarap hanggang pwede na. Mula mahal hanggang mura. Kompleto. Problema lang sa mga karinderya doon ay napakaiinit. Kala mo impyerno. Ano order nyo? Kaya last resort ko na siya kung gusto ko makatipid. Well, if trip namin magtatropa sa malamig at komportableng kainan, nag-SM kami. Katabi lang kasi ng university namin ang SM Manila. O diba, sosyalin. Nag-level up. Pero syempre, sa mga budget-friendly fast food restaurant lang kami para tipid, no? At isa lang ang go-to namin pagdating dyan. At yun ay ang drumroll. Feeling ko alam nyo na to eh. KFC! So sa KFC dati, ewan ko lang kung meron pa ba nito ngayon, meron silang pump ng gravy sa loob at pwede ka makahingi doon ng extra gravy. Unli pa. As in unlimited. Kahit mag-umapaw na plato mo sa gravy, okay na okay lang sa kanila. Promise. Di okay sa amin. Tama na. Ganun sila kagalante noon. Pero minsan, di ako order. Sasama lang ako sa mga tropa ko para doon kainin ng baon ko tapos makikihingi ng sabaw. Gravy ng KFC. Nasaan ba gravy nila? Yung itlog at hotdog na ulam ko, nagiging itlog at hotdog ala KFC. Shing! Ngayon, kung wala akong dalang baon at medyo nakakaluwag-luwag naman, isa lang naman ang in-order ko dun, ang flavor shots. Nawala na ata ngayon sa menu nila. Mura lang yon, 50 pesos. Ilang pirasong maliliit na cuts lang siya ng breaded chicken na may konting gravy at syempre, kanin. Masarap siya, oo. But since maliit lang ang serving at medyo kulang sa tiyan kung yun lang ang kakainin mo alone, pupunain namin siya ngayon ng only gravy para mabusog kami. Magtira ka naman para sa iba. Oo, di ako nakatipid pero nakapagpa-air ko naman kahit papano. Tsaka treat yourself din naman paminsan-minsan. And pwede ko naman bawiin yung pagtitipid sa ibang bagay, like sa pamasahe, which is yun naman ang sunod kong i-share sa inyo. Pangalawa ay pamasahe. So, alam ko lahat sa inyo, napaka-familiar na sa binabiyahe ko noong college araw-araw. Paulit-ulit ko ba naman sabihin eh? Ako po, di ko alam. Bago lang po kasi ako. Talaga? Sa dami ng wrinkles mo, mukha kang luma eh. Pero sige na nga. So, ang biyahe ko dati is Cavite to Manila. Gaya ng nasabi ko kanina, yung 100 sa baon ko, napupunta lang sa pabasahe. 50 papunta and 50 pabalik. Kung magva-van ako. Yung van kasi, isang sakay lang mula sa amin papuntang Manila, sa university ko. Hindi hassle. Pero, kaya ko pa mabawasan ang gastos dyan kung magdadalawang sakay ako papunta at pauwi. Paano? Ganito. Listen carefully. Makinig ka! Okay, papaalalahanan ko lang kayo na yung mga babanggitin kong gastos sa pamasahe dito ay nakabase noon, around 2013 to 2017. Malamang sa malamang, di na siya same ngayon kasi marami nang nagbago. Kung tatanungin nyo ako magkano na pamasahe ngayon, malay ko, kayo umalam, binigyan nyo pa akong trabaho. So pagpapasok, sasakay ako ng jeep mula sa amin papunta sa sakayan ng MRT at LRT. Malayo-layo yun, so inaabot ng 25 pesos yung pamasahe ko. Then mula sa station ng LRT, sasakay ng tren. Mga 7 stations away yun, so 15 pesos rin yung card. Tapos bababa ng UN station. At mula doon, lakad-lakad hanggang sa makarating sa university. O diba, 40 pesos lang lahat ng nagastos ko. Then pag pauwi naman, magbubus ako mula sa terminal sa Manila, which is 20 pesos. Then bababa sa may terminal ng jeep papasok ng Cavite. Yung jeep naman mula doon, papunta sa bahay namin ay 20 pesos ulit. E di 40 pesos lang ulit na gastos ko. Ulitin ko noon. Kaya naman, meron akong extra with a grand total of 20 pesos. 20 rin to, no? Pambili ng corneto. Di na 20 corneto ngayon. Ba yan? Well, ang downside lang ay mas hassle yung siksikan sa bus, LRT at jeep kumpara sa van. 20 pa! 20! Usok! 20? Puno na! Usok pa! Usok! Oh, Manila na! Sino bababa ng Manila dyan? Manila! Ako po! Manila! Walang bababa! Walang bababa Manila, wala Alis na tayo! Ako sabi! O pre, bakit ganyan itsura mo? Saan ka galing? Sa gera. Basta yung importante, nakatipid ako.
kahit ikamatay ko pa. Pero minsan, depende pa rin sa mga sitwasyon. Kung halimbawa, bumabagyo, gaya ng nakwento ko sa mga nakaraan kong video, magbaban na ako nun. Ayaw ko i-risk ang safety ko para lang sa 20 pesos. Pero minsan parang okay lang. Pangatlo ay drawing materials. Ito ang isa sa pinakapagkakagastusan mo sa Archie. Drawing materials, gaya ng T-square, triangles, tech pen, ink pang refill sa tech pen, parchment or tracing papers, templates, watercolor, mechanical pencil kasama lead, brief. Miski pambura, may record na uri silang ipapabili sa'yo eh. Ano ba to? Di naman nakakabura ng ink eh. Kaya naman, marami akong natutunan nun mula sa mga kaklase ko kung paano makakatipid mula sa mga drawing materials na yan. Especially sa tech pen, at isa na doon ang pagbili ng mas murang drawing pens. Maraming uri ng drawing pens, pero isa lang ang pinakatinatangkilik namin o na mura. At yun ay ang Unipin. At dahil yun rin kasi yung sikat ng mga panahon na yun. Ang Unipin ay isang brand ng drawing pen na pwede mo kahit papano ipamalit sa tech pen. Ang isang set kasi ng refillable tech pen na ginagamit pang drawing sa mga plates ay libo-libo. Napakamahal. Kala mo ginto. Oh my God! Ginto! Asa? Charan! Nasabi ko rin na set kasi hindi pwedeng isang tech pen lang ang bibilhin mo dahil ire-require kayo ng prof nyo na bumili ng magkakaibang tip. E dagdag gastos. Hindi, may dahilan naman kasi. Mas maganda kasi tingnan ng isang architectural drawing kung magkakaibang line weights na gamit mo. Halimbawa, ang gagamitin mo sa pagdodrawing ng walls ay tech pen na 0.6 ang tip o yung kapal. Then pagdating naman sa windows, 0.4. Then sa mga furniture ay 0.2. Tingnan nyo, mas malinis siya tingnan at organized. Pero pasalamat ako sa mga magulang ko noon na kahit naghihirap kami ay binilan pa rin ako ng set ng tech pen. O ayan ha, binilan ka kami ng tech pen. Hala, thank you ma! Subukan mo lang magkaroon ng bagsak. Matutulog ka sa labas. Good night! Kaso wala eh. May mga pagkakataon talagang di maiiwasan yung mga aksidente kaya mababaliin ka ng tip ng tech pen. And di ako nakaligtas sa mga ganyan. Nabalian na rin ako ng mga tech pen. Di ako nagsabi sa nanay ko kasi panigrado tatakwil nila ako no. Good night! Napakanipis lang kasi talaga noon, lalo yung 0.2 at 0.1. Kunting maling hagod mo, bali agad. Mahal-mahal tapos andali mabali. Yung totoo. Ginagawa siguro talaga ng mga kumpanya na marupok yun para bumili ng bumili yung mga estudyante. Well, sorry na lang sila kasi may natutunan akong solusyon mula sa mga kaklase ko. Ang sinadjust nila sa akin pamalit dyan sa mga hinayupak na napakamamahal na tip ng tech pen na yan, ay yun nga, ang Unipin. 50 pesos lang yun noon at napakatibay pa ng tip. Although hindi niya ka-level ng quality sa ink ang tech pen at napupudpud din ang tip kinatagalan, ay napakaganda pa rin itong replacement kung sakaling ang mabaliin ka bigla. Hindi rin siya refillable gaya ng tech pen pero kaya naman tumagal ng ink nito sa isang buong semester kaya goods pa rin. Kahit makatatlo kang palit ng Unipin sa isang taon, sulit pa rin eh. Ikumpara mo naman kasi yung 50 pesos sa almost 800 pesos, di ba? O ano kayo ngayon? May pamalit ako sa inyo. Wala nang bibili. So ayan lang muna sa ngayon, yung iba sa susunod na. Pag sinipag na ulit ako. At para sipagin ako, tadtarin nyo ng likes tong video. Mga, ilan ba? Mga 521 billion, 358 million, 110,921. 0.56 likes. Anyway, malaking tulong ang pagtitipid kung isa kang estudyante. Lalo kung college student ka. Pero na lang siguro kung anak ka ni Henry. Daddy, give me some money! Pero i-remind ko lang rin kayo na sana wag sa sobra. Wag sa sobra to the point na ide-deprive mo na masyado ang sarili mo sa mga bagay na makakapagbigay sa'yo ng konting kaligayahan or mga bagay na deserve mo naman bilhin paminsan-minsan. Madalas kasi kakatipid mo, marami ka na nami-miss out sa buhay. Isa pa, panigurado namang may paraan para balansin ang lifestyle mo between saving money and living your best life. Di lang ganun kadaling hanapin pero meron yan. Hanapin mo lang. Malay mo, nasa ilalim pala ng sofa nyo. Wala. Baka nasa ilalim pala ng ref. Tandaan nyo to. We only have one run sa mundong to. And hindi rin maganda na maging strict tayo masyado sa entirety ng run natin na yun. Ulitin ko, magandang magtipid, wag lang sa sobra. Kanin po. Ay kuya, sobra tong kanin. Masama ang sobra. Ayaw mo. May sinabi ba ako? Nag-share lang naman. Ako rin pasobrahan. Wag na. Bakit? Sobrang kanin namin yun kahapon. Panis na yun. Happy New Year! Sa wakas tapos na. Hello? Sa wakas natapos na ang isang animation. Bansa!